May interview ka, sakto mga ka-recruit. Here's the 5 auto-fail answer in an interview abroad. Halos 30 years na rin ako nagtatrabaho sa abroad, iba't ibang posisyon sa iba't ibang bansa. At yes, nakapag-interview na rin ako ng countless applicants. Sa mga hindi pa pala nakakilala sa akin, ako nga pala si Recruit. Nagsimula ako bilang project engineer hanggang maging construction manager abroad. Sa Guam, Djibouti, Ethiopia, Kenya, Iraq, Afghanistan, Virginia, USA, at sa Japan. At ngayon, nandito sa Doha, Qatar. Here's the 5 auto-fail answers in an interview abroad. So, importanteng makinig kayo mga ka-recruit. Number 1, why do you want to work abroad? Ang sagot ay to earn more money. Pero mali yan mga ka-recruit. O kaya ang sagot nyo is, I just want to leave my country. So mali pa rin yan mga ka-recruit. Ang tamang sagot, I want to gain international experience and contribute to a global team. Para naman makita nila na serious ka talaga sa karir mo at hindi lang takas sa Pilipinas. Number 2, how do you handle working with people from different cultures? It's fine, I can adjust. Maling-mali yan mga ka-recruit. Ang magandang sagot, I adapt, respect different perspectives, and communicate clearly. Of course mga ka-recruit, sa abroad, mahalaga yung flexibility at patience, especially sa iba't ibang ugali. So make sure na maging mapagkumbaba and adapt sa culture. Question number 3, how do you manage stress or demanding projects? Maling sagot, I don't get stressed. Yan, ito ang magandang sagot. Yung masagot na, I prioritize tasks, plan ahead, and stay calm under pressure. Yan ang maganda. Importanteng calm at organize ka, lalo na sa tight deadlines abroad. Number 4, tell me about the time you solved a problem at work. Ito na naman ang usually maling sagot. I never really had a major problem. Ito ang mas magandang kasagutan. I identified the issue, coordinated with my team, and implemented the solution efficiently. Mas maganda din yung mag-sample ka ng situation mo before and add the solution. Sa abroad, practical yung mga problem solving at collaboration ang highly valued. Number 5, how do you describe your leadership style? Sa ganitong katanungan, ito ang sagot ko. Sa experience ko sa abroad, ayaw nila ng leader na walang initiative at lalong ayaw nila ng micromanager. Gusto nila yung leader na may direction, marunong mag-delegate at pinagkakatiwalaan ang team. Leadership is about expanding people's capability, hindi yung lahat kontrolado mo. Mga ka-recruit, ang interview, hindi yan swerte. Preparasyon yan at discipline yan. Kung gusto mong umangat, act like a future leader, not just an applicant. For more real-world guidance, at kung ma-interview ka this week, paghandaan mo. Opportunity favors the prepared one. Tandaan mga ka-recruit,